Purihin po ang Panginoon. September 20, 2024. Ayan, pasensya yung aking book. Hindi ko talaga mabayalaman saan pupunta yan. Yan, purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, minsan ba, salamat pong muli. Pinupuri ka namin, nilululati ka namin, aming kang habang buhay na itataas. Dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat po sa mga oras na to, Ama, sapagkat muli kami nagagalak na makapagbulay na yung mga salita. Sapagkat ang iyong salita ay katotohanan, ito po ang magpapalaya sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Ito po ang may kapangyarihang magbago ng aming mga buhay, ng aming mga sitwasyon, anuman po ang aming dinadaanan ngayon, O Diyos. Kami manampalataya lamang, Panginoon, sa iyong mga salita at wala pong imposible. Hallelujah. Salamat po sa lahat ng mga biyaya, pagpapala at sa oras na to, sapagkat kanina lamang ay sobrang lakas ng ulan, ngunit salamat sapagkat ikaw ang Diyos na laging sumasama sa amin, lalo tigit sa pagdadala na yung mga salita. Sapagkat, Ama, alam namin, O Diyos, lalo tigit ng iyong abang lingkod na gusto mo na marami makarinig na yung mga salita. Sila yung mga tao, O Diyos, na naghahanap sa iyo. Sila ang mga tao, O Diyos, na ililigtas mo pa. Hallelujah, sapagkat malapit na, Panginoon, ang dilim. Hallelujah, salamat po sa lahat, O Diyos, ng mga biyaya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Samahan kami ng Santong Espiritu, dakilang Diyos, at ang iyong salita ay laging magkaroon ng makalangit na kapangyarihan, Panginoon, upang, O Diyos, tumating, Panginoon, na may kapangyarihan sa bawat isang makikinig, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Pinupuri ka naman sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan po. Mali-mali na tayo. So, pasensya lang, ha. Yan. Okay po, bati tayo na happy birthday. Taglit, ayusin ko lang. Mali-mali talaga ako. Okay po, happy birthday to sa aking tita. Happy birthday to Tita Mirna Deseo. Happy birthday to German Sombrador Hemina. Happy birthday to Sister Amani Sabal. Happy birthday to June Kasubuan. Ayan, so happy birthday to all of you. Even you are not in my friends list, happy birthday po. From the bottom of my heart, may God bless you. May God continues to guide you, to protect you, to give you strength every day, and may God continue to give the abundance of His blessings to you. Yan. Tinitiro ko ako kasi bakit may ganun? Anyways, baka ano lang yan. Hindi po ako techie na tao, kaya pasensya na pag merong kakaiba, ako po'y nagtataka na. Yan. So, eto po. Yan. And yesterday I forgot something. One of those important thing, yesterday, I forgot that one. So, those on the rocky, because yesterday what we shared, the parable of Jesus Christ, diba po? So, those on the rocky ground, by the way, thank you to those people who supporting me, sharing my reels, everything. From the bottom of my heart, thank you so very much po. Yan, talaga bihira po ako talaga makabuting-ting. Mas madalas mahina ako kaysa paano ba ako nakikita niya? Laging mahina, di ba? Basta ako ay sa Diyos na lang, bahala na. Lord, bahala ka na. At talaga gusto kong bumawi para kumita, para syempre marami tayong kaluluwa maligtas. Kaya pag medyo malakas, bumabawi talaga po. Di ba yung sabi sa bang verse 2 eh? Basta yung sa yung parable of the sower pa rin, di ba? Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy. When they, eto to pala siya. When they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Okay, tama yan. Di ba pagdating ng pagsubok, sila ay parang nalulumo. Yan po. So, for the believers, because I experienced so much that our loved ones, especially our loved ones, diba? They are the ones who's criticizing us, who's
interrogating us or ano ba, fighting with us when we are serving the Lord. Why you're serving the Lord like that? You don't want to to go home anymore, 'di ba? And ako talaga, my experience, almost everyone in the family, yan po, my loved ones, my friends, and I think I shared also my daughter, Julian, when I came here in Pangasinan, she told me, you always say, praise the Lord, you're only those things you're doing. Praise the Lord. So she said like that. And also, when my husband, bakit pa napa-English na naman tayo? Puspusan naman po tayo. Anyways po, when my husband, when I'm going to Santa Barbara, if I'm not mistaken, I told you also that my first worship here in the Philippines was in Santa Barbara local with Sister Lynn. And at that time, the temptation or the trials came in. When I am asking my husband first. I'm asking him to put my, my underwear. And, yung my brush here, because I'm going to church. And at that time, bakit nga ba ako nagpatulong? Hindi kasi parang mahirap yata, kaya ako nagpatulong or sobrang hinanghana ako. I think that time, I am so much weak and I need to go to Santa Barbara local at early as 7 a.m. So I asked my husband, and then that was the time we fought. Yan po, nag-away kami, and then nagsumbong pa siya sa anak ko na ako'y gusto kong umalis kahit na hindi ako makalakad, ganyan. So ang dami. And even yun ang yung yung aking mga kapatid, ganyan na, ate, masaya na kami sa'yo, wag mo na kaming pilitin. I mean, wag mo na kaming idamay sa church mo, or wag mo na kami akayin, yan. So, maraming usig. Yun ang word doon, usig. Or, ano ba usig sa English? Di ko napaghandaan yan. Anyways po, yan. So many people are fighting with us, believers, because you know why you are serving the Lord like that. And di ba, talagang yung kaaway mo talaga mga unbeliever talaga. I mean, the unbelievers, they are the ones who's going to use by Satan so that so that you will not be saved, so that you will be pulled away. You are already, by the grace of God, we are in the true church, and Satan wants to bring us with him. Yan po. So, yun na I'm sure that so many believers, especially in the Fourth Watch Nation, that are experiencing the same as what I experienced, or maybe more of my experience. Baka ako yung malala na experience na po. Yan. Muulan na naman. And we will just parang kwentuhan muna tayo. Parang sa Senado, sabi nung isa mamabatas, Alisa, kwentuhan muna tayo. Kwentuhan muna tayo So, kakwentuhan ko lang po kayo. Yan. Ito, may revelation kasi sa akin ng Panginoon. Revelation when I was in the toilet, bakit ba't lagi toilet, Lord? Okay. Kasi may peace doon Yan, sa toilet po. So, when I was in the toilet, God has revealed me something. Because I shared to you that I was in the, I was in, yung BFCM, Volunteer for Christ Mission. I applied. But I think I finished only 1 year, and then I stopped because I thought like, Lord, I think Bible school is not for me. Maybe this is not my, maybe this is not my, maybe this is not for me really, yan. And then when I was in the toilet, because if I do remember, Bishop Aldrin told us in the message that you can choose two. Yeah, sorry pala. You can choose one of the two. Yan, na
to become a millionaire or to dedicate yourself to be in the full-time ministry. 'Di ba? So, ano lang daw, kumbaga pamimili mo sa dalawa, maging milyonaryo ka, syempre para sa church, 'di ba? Ikaw ay masaganang pagbibigay. Tutulong ka sa gawain ng Panginoon. So, that's what I meant, that if you if you pray to be a millionaire or aspire, whatever, yan po, yan, na maging millionaire ka, to be a millionaire, so that God will use you to, in the church, di ba? And, to give yourself, to dedicate yourself in the full-time ministry so that you can preach the gospel, wala na, preach the gospel and, so that people will receive salvation. And, hulaan nyo kung ano sabi sa akin ng Panginoon. Yan. Sabi sa akin ng Panginoon, kasi pwede daw ako sa dalawa. To God be all the glory po. Yan, na I can, by the grace of God, I can preach the gospel, I can share the gospel, and I can be a millionaire as well. Yan, na I am capable of the two choices. Yan, because paano tayo diba? God saw my work. Of course, God, diba? God, maybe we can say that we know ourselves, but God is the one who really knew ourselves. No po. So, and I thought, before I told you that I'm superhero. Hindi pala yun. Si Lord pala yung superhero kasi nga, lahat ng lumapit sa akin, parang hindi ako makahindi. Yan, kala ko kaya kong bigyan lahat ng tulong, pero ako pala yung ang kailangan humingi ng tulong, 'di ba? So yun po ang sa akin ng Panginoon kanina, nasa ako na pwede ka naman sa dalawa. Kaya that's why God, I didn't continue in the ministry, in the being a in the Bible school, because God, I was meant to be a preacher, again nga, and I can share. Yun nga, I can share to people, I can help the church without being a full-time Bible student po. Yan, na kahit hindi naman ako magtalaga ng buhay, pwede naman ako tumulong. Yan, tumulong sa church, tumulong sa mga tao, because yun talaga yung puso ko talaga. Sabi ko nga ngayong etong end time na, wala na akong iniisip na basta gusto mo na lang, I only wanted the people to receive salvation and to share the gospel and to help the people in the best way. Diba? I can help them, especially to receive salvation nga first. And yun nga, so that they can have the strong faith. But same with me, by the grace of God, that we have the strong faith, stable faith, because of what we have learned in the church, of what our preachers or of our leaders has taught us. Yan, kaya naman talaga yung pananampalataya ko nagsimula po talaga sa pakikinig at nagsimula sa pagtanggap. Yan, na nung ako nga sabi ko, 'di ba, saan ba ako several times that Fourth Watch brethren came to me, invited me, first Brother Nelson Castro, and then sino nakaakay sa akin? Brother Nelson Tagaban. And by the grace of God, because I am obedient, purin po ang Panginoon, tayo masunurin, tinuruan ako ng nanay ko, sumunod din ang tatay ko. Kaya, yun nga, by the grace of God, now we are here now, we have been tested, we are, so many trials came in, but by the grace of God, na I am victorious po. Yan, with the help of the Lord and with the help of believing in the Word of God. Yan. So, to God be the glory po. Yan, so, kaya, pag may umuusig sa atin, na, ayun, kagaya ko talagang, agaw buhay na talaga sa mga mauusig. Papatayin na ako ni Satanas sa paggamit sa pamilya ko, pero dahil nga mahal mo ang Diyos, pinaglalaban mong gawin ng Panginoon,
Alam mo, I know that I am in the true church. 'Di ba? I am in the true faith and I love, kasi that time talaga gusto kong mag-unwind din eh. Na-stress ka sa bahay. Yan. So, walang makakapigil sa akin na mag-church. Ilang beses po, so many times that my loved ones have hindered me in going to church when I was in Dubai also. Yan. But I didn't allow the work of Satan. Because Satan is the culprit actually. They are just victims. 'Di ba? Yung mga tayo lahat, biktima tayo eh. Si Satanas gagamitin ko to para awayin si Veronica para hindi makapunta sa church, ma-high blood, malumpo-lumpo na. 'Di ba? Gagamitin talaga si Satanas kasi si Satanas ayaw niya maligtas ang tao. Yan, gusto niya, marami nga siya kasama. So, kaya po, we need to work out on our faith, di ba? And, ano pa? So, yan na nasabi ko na sa inyo. Ang sabi sa akin ng Panginoon. Ayan. And the title of our, haba na intro ko, di ba? The title of our FB Live today, Faith can move mountains. Yan po, di ba? Faith can move mountains, di ba? So, kayang-kaya natin yan. Hindi literal, tutulak mo yung bundok, ha? Yan, gamitan ng wisdom. So, glory to God po. At ngayon, dahil nga, recently, we are talking about the Senate. Okay, we are talking about what is happening, di ba, around us. But right now, we are going to talk about parang kwento ko lang sa inyo. Talk about health. 'Di ba? So, if we will notice, kung napapansin natin, alam mo yung mga mayayaman, 'di ba? Eto nga, si Doc Willie. Ano na natin, kasi sabi naman niya, pwede siya pag-usapan. Yan, hindi siya magagalit, 'di ba? Pag may sakat ka, hindi mo na kaya magalit. Yan, dapat hindi magagalit. Yan po. So, dahil mayaman siya. Actually, sabi niya nga kagaya niya mayaman siya. Pwede siya magpa-doktor sa ibang bansa. Pero yung mahirap, kawawa. Kaya siya tumakbong vice president ba? Siguro, limot ko na. Yan. Anong ginagawa nila, di ba? Those rich people, if they are sick, they will go immediately abroad. Because they believe that they have better facility in abroad, in US, or because right now I think he is in Singapore. But actually, in Dubai also, who parang, di ba, I have this brain operation, and I told you that if God really is very genius, di ba, God knows what He is doing. If I was here in the Philippines when this happened to me, maybe I am dead. But God didn't allow that. God allowed to have my stroke in UAE. Why? Because in UAE, health first before money. Yun. Dito sa atin money first before health. Yan, di ba? So, kaya doon ako na-operan. Alam ng Diyos, wala ko ibabayad. Pag dito, baka nakatimbuang na lang ako. So, Doc Willie Ong. Yan, he went to Singapore for his chemotherapy or, yun nga, for his check-up for his health. Chris Aquino, diba? Because they have money. Yan. But, I'm sharing to you the Pearmax, which I'm using, right? So, I'm using Pearmax. Where's my Pearmax? So, hindi po to pero pwede na rin, 'di ba? Sama-sama na 'yan. Yan, by the grace of God, yan ang ng Panginoon. So, I'm using this one still. Maubos na 'yan. Okay po. For my stroke. Because this licensed as cosmetics, but by the grace of God, because this is full of herbal ingredients nga, and ang dami tutulong talaga. This helped me a lot, and I told you, this is from above. This is from God. Okay. And also, I bought just recently healing because this is what our pastor here, Pastor Lynn, recommended to me.
Why? Why I allowed na to buy healing, 'di ba? First and foremost, Pastor Lynn, he is from God. She is from God. Alam niyo po yung mga pastor, lalo na sa Fort Watch ha. Yan, di ko alam sa ano kasi ito po ang karanasan ko. Okay. Yung mga pastor kasi ay pinapahayagan yan ng Panginoon eh. Yan. Kaya nga hindi lahat ay galing sa Diyos. Okay po. Yun ang totoo, hindi ako naninira. Okay. So, kaya nung sinabi niya sa akin, try mo kayan kasi sa buto. So, what I did, when she told me to try healing the milk for bones, osteoporosis, because why? When we get older, di ba, our bones weaken, umihina na yung buto natin. And I always also, experiencing. Kaya inano ko siya. Binili ko. Napansin ko nung bumili ako, although it's very pricey, both of my Firmax, pero sobrang tipid po gamitin nito. And Healing also, galing daw yung US, I think so, kasi may label siya. Pricey rin po siya. I think so na talagang magaling. Kasi, nung ako ay tawag dito, nung galing ang Dubai, paano rito, may time talaga wala akong ganong kumain. Lalo na pag yung ilang beses ako nababagsak, kasi para maraming brain cells ang namamatay. Pero nung pinagsabay ko yung Firmax at saka Healing, para mas mabilis yung ko. Kasi sabi ko nga, 'di ba, yung Firmax, bihira ako makabili. Pag may pera lang po, siguro yung 3 months nga dahil wala akong pera. So after 3 months, pero pag dire-diretso, like them, na they have the money, 'di ba, to buy Firmax. So it's easy for them, unlike to me or to some other people, they don't have money. Yan. And 'di ba? When I think Dr. Willie Ong, he mentioned that his case, sarcoma cancer, this is a rare case, type of cancer, that this is very difficult to to cure, di ba? And some other doctors, for me, I told you, in my in my medical abstract, it's written there, even when, kasi second day ako na-operahan eh. First day pa lang, na talaga, parang diagnose or na posible hindi ako gumaling pag di ako na-operahan. Yan po. Second day ako na-operahan. Diba? Kaya nga, rin yung paggaling ko, mabagal. Kasi lalo na pag na-stress, sabi ko, stress talaga yung Diba? So, for Dr. Willie Ong and Chris Aquino, they have money. Diba? So, even the doctor told them, or maybe critical like that, they will do everything to get cured because they have money, but they have this thinking, di ba? They thought that maybe few days and day or months, di ba? They will die. Yan. But, all things are possible to those who believe. If I may say to them that Firmax is going to help them, or Firmax and Healing also is going to help them, for sure they will not believe to me, right? Why? Ako'y mahirap na tao lang at hindi naman ako doktor eh. But that is my faith. That's why I'm using Firmax and I'm using Healing. Diba? It's all about faith. Yan po. Kailangan talaga natin pagganahin po ang ating pananampalataya. Nasabi sa'yo ng doktor, mamamatay ka na. Naniniwala ka sa Diyos. Diba? Na ang Diyos, habaan po yung buhay mo. Kahit critical yan. Hindi ko na lang nasama nga dito eh. Yung verse na, sino ba yung binigyan pa ng 15 years na additional na buhay. Diba? Hindi ko na po maano talaga. Pero nasa isip ko kanina, nakalimutan ko na nakita ang puso niya at nanalangin lang siya. Alam ko na nanalangin lang, nakalimutan ko nung panalangin niya. At dinagdagan ng Panginoon ng 15 years ang buhay niya.
Yan, I really don't remember if that was in Old Testament or New Testament. But there was a character in the Bible that I think he prayed or she prayed and God gave her or him. Talagang mentally block po ako. Additional 15 years, diba, of his life. Ganyan din sa atin. Yeah, kaya ako, ang dami nagsasabi sa akin na para wag ka nang ng Firmax kasi hindi nakakatulong. Kala mo lang hindi nakakatulong. Pero sa dami ng stress ko, buhay pa ko. Dahil sa Panginoon, sa faith ko, lalong-lalo na. At yung faith without work, without action is dead. Kung hindi ako bibili ng Firmax, yan, dinagdaga pa ng hilin. Dahil kay Pastor Lee, sinabi niya, baka talaga mamamatay ka. Kaya, faith should be accompanied by action. Na po. So, yun ang and, diba, sila diretso kagad gagastos na malaking pera para kasi magagano yung mga doktor dun eh. Pero pag sinamampalad pa, humina yung pananampalataya nila, pwede talagang may mangyari. Kasi like yung sarcoma cancer, diba? He said that sarcoma cancer is a rare disease, rare cancer, rare type of cancer. So, he might not get healed, diba? So, kaya faith is very important in everything, in financial, in our health, in our situation, in our salvation. And do you remember, I told you also, Presbyter Levi Periol, he said, and I share that reel, that we have two kinds of people, the listener and the believer. One will only listen and one will believe. Diba? Yung kaya sinabi ko, yung nag-heart pa sa akin na kabatchmate namin. Yan. Nakikita ko nag-heart. So, ano nangyari sa kanya? Namatay. Ito lang. Yung sinabi ko po, kailan lang. At nakikita ko nag-heart. Pero kung siya ay nagpunta na kagad sa nagpabaptize na, 'di ba? Punta siya sa langit. Wala. Ewan ko baka naman nagpunta ng PMCC Portwatch, di ko rin po alam. Yan. Pero kung nagpunta siya at nagpabautismo sa church, PMCC Portwatch po, Pentecostal Missionary Church of Christ in the Portwatch, ay, syempre, anong langit siya, 'di ba? Kasi sabi ko nga, kunyari, ikaw, hindi natin alam mangyayari bukas eh. We really don't know what will happen tomorrow. So today, you accept salvation. PMCC Portwatch, yan. Of course, we will not go, I told you, na Orthodox, Apostolic are also included in the rapture. But those, sa Armenia, or sino ba yung mga Orthodox, diba? So, and Orthodox Apostolic, yan po. Diba? Kung siya ay, yan, my classmate. Kung siya ay, nagpabautismo na, tumanggap, nagrepent, yan, diretso langit, sama sa rapture. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Kaya nga, first, as Presbyter Levi Periol said, one will listen only, and one will believe. So, it's very important to believe. What will happen to you the next time, you really don't know. Maybe you encounter accident, then, you will be in the rapture. There is resurrection. Yun po. May resurrection talaga. Diba? So, yan nga if I will tell Doc Willie Ong about Firmax and now Hilin, na, ito kumbaga, hindi nga ako doktor, diba? Sigurado, hindi sila maniniwala na, anong pinagsasabi mo dyan, Firmax, ganyan, hindi ka pa nga galing, diba? So, it's all about faith po. Yan. Kung yung kaklase ko naniwala, nagpaano, sama siya sa resurrection. And even, I have loved ones also na I think he didn't accept. Yun nga, hindi nagpunta sa, kaya nga, I always repeating. Diba, inulit-ulit ko na. Yan. Na, punta sa Portwatch, pmcc4w.org. Yan po, para tayo magkita sa rapture. Hindi tayo magkikita niyan pag kayo matigas ang ulo. 'Di ba? Anytime magra-rapture. Kung ikaw matigas ang ulo mo, ayaw mong sumunod or naniwala ka, kung ano yung pinapaniwalaan mo, kaya
faith is very important po. Ang haba na ng ano ko, ng aking pasakali. Yan po. And eto, ano ko na lang. Paano ko, I think na-share ko na rin. Paano ko nalaman na may sakit yung anak ko si Julian, di ba? Yung ADHD. Yan, nung 6 years old siya, napansin ko na. Yan, medyo kakaiba. Then, inutusan ko yung ano ko, yung BFF ko na dali sa ospital, magpa-check up. Pero, hindi ko sineryoso yung result. Yan, para nawala sa utak ko. Pero pag uwi ko, inobserbahan ko siya. Mainit ulo niya sa kapatid niya kay Jero. Madalas yun. Sinisigawan, ganyan. At saka, naging wild siya nung ayaw ko nga ibigay yung password ng internet. Para, kumbaga, pa-press siya kay Tita Sol niya. So, ano po, yung nalaman ko pa inanon ng Panginoon sa akin, ni-reveal na yung talaga ADHD, yung ano niya sa kanya, nung nagkaroon kami ng training sa Permax, yung doktor nag-explain, and kasi merong ngang gumaling na gumamit ng Permax po bata, although yung nga pricey kasi, gumaling yung bata. After 1 year or 2 years, di ko lang po alam, pero mayaman ang kanyang nanay, sila yung may-ari ng ano eh. Yan, kaya nasusupport niya. Yan po. At, ay syempre, kasi faith without work nga is dead eh. Kahit mahal yan, like ako, wala naman ako pera, wala naman ako trabaho, ginagawan ko ng paraan. Kahit ako'y magkakautang ka, yan. Ngayon kasi sinusupport ko naman sarili ko, although, kumbaga may mga tumutulong sa ating pakunti-kunti, yan po, pero nagbabay tayo ng internet, at meron nga akong 2 anak pa na binubuhay kahit papano dito, di ba? Binibigay ko yung kung anong gusto nila. Yan, kasi, syempre, bumabawi ka rin sa mga bata. Di ba po? Anyways, ang haba ng aking intro. Intro pa lang po yun. Basahin ko lang mga verses po dito. Okay? So, wala na ako masyadong ano po sa inyo. Parang, I will not elaborate or talk too much or do exhortation. Because I did already. Hebrews 11:1, NLT, New Living Translation. Faith shows, ito sa NLT ko kinuha. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Diba? So, yung isa nakikinig. Yung isa naniniwala sa sinabi ko na si Jesus ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon. That Jesus Christ, one will listen only and one will believe what I said, that Jesus Christ is our Lord and Savior regardless of our religion, our church we are in, whatever church we are in, and not human creation or God's creation. Yan po. Diba? So, si Jesus hindi yung, kumbaga hindi yung, ano ba tawag dito? Hindi yung naniniwala sa gawa ng tao or gawa ng Diyos, ganyan. Kasi nga, Espiritu po ang Panginoon. Okay? So, sana na, inano na natin talaga, pinapadali na po sa inyo. Yung isa, naniwala na, totoo yung sinasabi ko. Okay? Yan. So, kaya nga, kahit anong relihiyon ka, mapamuslim ka, Hindu ka, Buddhist ka, isa ang Diyos. Ang Panginoon lang, siya makakapagligtas sa atin, Jesus Christ. No po. So, ang nangyari lang kasi, na what happened is, the people, they made their own gods. They made their own, gods, created by human being, and they don't believe in the Bible. Yan, parang, initsipwere na nila yung Bible. 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, not by sight. To believe, sabi ni Bishop Aldrin, to believe is to see. Diba? Kung di ka naniniwala, kasi sabi mo, isipin mo pa, yung iba, kaya nga yung talino, hindi talaga yan eh. Diba sabi ko, meron na lang napanood na isang politiko. Ang niya, kinatatakutan niya, kamatayan. Siguro hindi niya alam saan siya pupunta. Diba? Or ewan ko sa kanya. Pero ikaw, alam mo kung saan ka pupunta, talagang ka, kumbaga yung faith nga eh. Diba? Ano sabi dyan? Faith shows the reality of what we hope for. Kung ano yung inaasahan mo,
the evidence of things we cannot see. Ang ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita. Di ba? Pupunta ako sa langit. Di ko nakikita, pero alam ko pupunta ako sa langit. To God be all the glory po. Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Yan nga. Nalumuhod ka na, nagpray ka na, pero stress ka pa rin. 'Di ba? May sakit ka, wala kang pera, Lord, bigyan mo, or nagpray ka, ganyan. 'Di ba? Pero hindi ka pa rin mapakali. Hinulang sa pananampalataya. John 11:40 NIV version, New International Version. Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" So, glory to God. O, diba? And 1 Peter 1:8-9, though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Diba? Hindi ko na kinuha yung mga Tagalog kasi napakadali po. Though you have not seen Him, you love Him. Hindi mo nakita pero mahal mo ang Diyos. Kaya nga, yung kahit galit na galit ka sa tao na yan, mahal mo. Kasi mahal mo ang Diyos eh. Yung 10, 2 na lang. God love above all, and God love your neighbor as you love yourself. Kaya, dahil di mo nakita ang Diyos, mahal mo. Etong galit na galit ka sa tao na to, mamahalin mo rin. Yun ang di ba yun ang utos. Ayan, kasi pag nagawa mo na yung dalawa, madali na yung ibang bagay. Di ka na papatay. Hindi ka na may adultery kasi takot ka sa Diyos eh. Di ba? So, hindi ka magnanakaw. Yan. Mark 9:23, New International Version. If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Di ba? Yung nga, all things are possible for the one who believes. Walang imposible talaga. Maniwala ka lang. John 11:25-26, New International Version. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ha? Naniwala ka ba dyan? Diba? Na pag namatay kay Kristo, okay, linawin natin yan. Kaya kailangan magtanggap ng salvation po. I told you again, www.pmcc4w, tama ba yun? 4w.org, so that you can check your nearest PMCC Port Watch. Yan, at punta ka na, magpabautismo ka na. Okay? At repent, confess, bautismo. Okay? At attend ka ng mga yung Bible study, di ba? Kaya maging masunurin po tayo. Tsaka, yung nga, sama ka na sa rapture. You will be included in the rapture. I told you, those Muslims, they were converted to Christians. And they are poor. Unfortunately, mga poor talaga madaling hikayatin, di ba? Parang yung ngayon, yung pugante na mga di ba? Sinong niya, mga hinikayat niya, mga mahihirap. Kasi pag mahihirap, tambakan mo lang yan ng pera, yung iba sabi, hoy, ako mahirap pero hindi ako nabibili ng pera. Yung iba, di ba? Pag binigyan mo lang, bigyan ka na ng 1 million, sabi ka dito sa church na to. Yan, o kaya, bigay mo sa akin sarili mo kasi ako yung spirito ng Diyos. Di ba? Ang weird talaga. Kaya nga, ang presidente, napapaiyak na lang eh. At talaga karumal-dumal na eh. Di ba po? So, si Kristo ang unang halimbawa ng resurrection. Kaya pag ikaw, yung nga, naniwala ka, nagbilib ka, kasama ka sa rapture, kasama ka sa resurrection. Dahil sa rapture, unang bubuhay ng mga namatay kay Kristo. Yan, naglingkod. Kung wala ka ng time, talaga na-aksidente. Pagka-bautismo mo, na-aksidente ka, alam na ng Diyos yun, syempre. Diba? So, hindi ka na nakapaglingkod. Yan po. Wag tayong diba? So, biyaya doon sa mga, they are blessed. Those people in Afghanistan, in Iran, yan, the one who received Jesus Christ, they were converted from Muslim to Christian, and they were tortured to death because they were converted. By the grace of God, they knew the truth, and they immediately, they did, yun nga
believe kagad. Diba? Believe kagad. Namatay man sila, kasama sila sa rapture. Glory to God po. Romans 1:17, I didn't take all ha, basta yung iba lang po. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Diba? The righteous will live by faith. Yan. Tsaka yung sabi natin dyan, 6:35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever who believes in me will never go thirsty. Pag ikaw talaga naniwala sa Panginoon, lahat ng problema mo, pinaubayan mo sa Diyos. Pero syempre, ikaw ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ha? Baka naman, para kasi one tamad, di ba? Na babagsak na lang. Walang ganun, wala. Kailangan talaga may action. So, yung mga problema natin sabi, we have so many problems in our life, trials, problem for money, problem for health, but you believe in Jesus Christ, yung nga you did the first step, accept, repent, confess, baptism, and then live holy. Attend ka, you will attend the Bible study, prayer meeting, diba, biyaya pa pag nakakapag-devotion ka pa. And then every Sunday, this is for the Lord. Araw to ng Diyos, wag ka nang, God gave us the 6 days to work, diba, to labor. 1 day is for the Lord, and that is Sunday, Lord's Day, diba? So, wag na nating nakawin yung Sunday. Hindi na nga tayo nagtatize, kukunin mo pa yung Sunday, diba? So, biyaya kung tayo ay naging faithful na po sa pagtatize, yung sa mga ibang pananampalataya po. I mean, hindi naman sa ating lahat. So ito ay inaano sa mga unbeliever. Na po, glory to God. So, wala ka ng uhaw, di ba? In Matthew 21:22, yung International Version, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Glory to God. Ako sinabi ko, di ba? I said that by the grace of God, this year, I will, by the grace of God, I will go to the 3rd floor of PMCC Fort Watch, Calasiao, because I told you I'm paralyzed, and I tried before, as Pastor Lynn told me, why don't you try? And when I tried, Pastor, I cannot. Because the handle is on the left, and my paralyzed body is on the left. So, I cannot, and it's very dangerous. So, of course, I have the wisdom that I cannot do it. But by the grace of God, because I'm buying my healing, I buy my Firmac. So, hopefully, what I said, that this year, by the grace of God, He will make it happen because I believe to God. Diba? So, yun yung faith. In John 7:38, whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Diba? John 20:29, New International Version. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Sino yon? Si Tomas. Diba? Sabi niya, maniniwalang lang ako kung may papasok ko yung daliri ko at lulusot na ikaw yan, Panginoon. Diba? Alam ng Diyos alam ni Kristo na ang utak niya ganun kaya hindi siya naniniwala na kumbaga na-resurrect ang Panginoon. Diba? Kaya sabi ni Kristo ng Panginoon, Jesus, sige, ipasok mo yung daliri mo dito sa nabutas, yung minartilyo, may martilyo ba yan? Martilyo, diba? Pinako. Diba? Yung pinagpakuan, pasok mo. Nakapasok. Diba? Ang sabi niya, kaya sabi diyan, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Yung mga hindi nakita pero naniwala. Diba? John 6:29, Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Diba? Ang maniwala ka daw kung sino yung pinadala ng Panginoon. That's why we said, ano ba yan? Lagi ko nakakalimatan, Romans 10:15, how can they preach if they are not sent? Paano sila mangangaral? Di sila pinadala ng Panginoon. Diba? So, yung mga nakikinig sa kanila,
ay pag nagdire-diretso, ay talaga mapupunta rin kung saan sila pupunta. Di ba po, nasabi natin na yung mga kilalang tao. Nagsishare din ako, sinashare ko na po sa inyo. Di ba? I have mentioned that those celebrity, famous people, they are in hell. Sample, di ba? There is one famous or popular or kilala, ano ba? Popular nga, di ba? Or known. Yeah, known person. He is a leader. He is in hell. Why he is in hell? Because the law in their country are not in the Bible. Kasi yung law nga natin, gawa lang ng tao yan eh. Na pwede kang mag-asawa ng marami or, di ba yung mga ano, yung iba kasi nga, ang pag-asawa mo kasi sacred. Yan. Na, I already also shared, di ba, na kaya lang pinayagan kasi makulit ang tao. Pero ang totoo talaga, kailangan mamatay muna yung asawa mo bago hiwalayan. Yan, nagkaroon na lang ng mga papel-papel, ano ba yung annulment, ganyan. Kasi matigas ang tao. Yan, pero mas legal yung may annulment kaysa sa wala. Eh, ang ginawa ng, lalo na isa kilala, di ba? Ilan ang asawa niya, kayo yung anak niya, siguro 50 something eh. Eh, ganun ba si Kristo? Anong sabi diyan, di ba? Jesus answered, the work of God, eto pala sila. Yes, and for in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just it is written, the righteous will live by faith. Ano ba yung righteous? Matuwid. Matuwid ba yung may 100 kasawa? Diba? Matuwid ba yung sabi mo na pumatay ka? Yan. So, hindi yung matuwid. Okay po. So, kaya sila ay nasa hell. Ano ba yung hell? Impyerno. So, ayan. Ayan. So, many people are claiming they are Jesus Christ, are claiming they are God. But what happened to them? They are in jail. Pupurihin po ang Panginoon. Yan, ay sana siya ay magsisi, di ba? Yun ang ano natin na siya ay tumanggap sa Panginoon. Kung, hindi ko alam eh. Yan, pero yung ikaw ay magsinungaling pa na magsinungaling, yan, kaya nga, ako sa totoo lang, yung nakita kong, yung halos maiiyak si Marcos, sa na, ano niya, na yung mga bata nga. Kasi syempre may anak tayo eh. Di ba? Kung sa mga anak natin mangyari yan, parang pag ikaw, sabi mo nasa Diyos ka, baka isipin mo pa, gusto mong patayin yung tao na yun eh. Sa sobrang galit mo, lalo ng mga tatay, di ba? Pag may mangyari sa anak nilang babae. O, di ba? So, gawa ba yun ng nagkiklaim na anak ng Diyos? Di ba? So, purihin po ang Panginoon. Yan. Unless we trust God, it is impossible for us to make God happy. Anyone who comes to God must believe that God is there. Di ba? They must also believe that God helps everyone who wants to know Him. Yun nga eh, na anong kailangan hanapin mo Panginoon ng talagang buong puso mo. Kasi ang Diyos, God will search our heart. He will only look our hearts, not our physical appearance. Puso lang talaga titingnan ng Panginoon sa atin. No po? Yan kaya, faith should accompany with action, believe, repent, and be baptized, live holy. And as what Bishop Aldrin said, it's wanting to be saved, libre kasi yan by grace because, you know, God, Jesus Christ died for us. And, you know, di ba, if we will be saved by our riches, our good looks, our talents, yan. Mahirap. Kaya nga, so that no one can boast, Romans 6:23, tama ba yan? Di ba? Yan. So, yan po. Na hindi tayo talagang pag kinabagan ka. Kunyari, nakinig ka ngayon. 'Di ba? You hear this preaching of the gospel, you already, pag hindi umuulan, you go to the PMCC Fort Watch and pastor, somewhat like Veronica, I heard the gospel, the preaching of the gospel, and now I'm here. Can you explain more? Because I do not understand why I need to accept Jesus Christ.
Yan, o kung naguluhan ka pa sa sinabi ko, magpa-Bible study ka kay Pastor. The best thing you do. Yan. At tayo po ay magpabautismo. Kasi yung bautismo, paghugas ng kasalanan. Yan. Hindi yan nagpapalit ka ng reliyon mo or something. Wala nga sa reliyon eh. Kaya tayo, we are one in Christ. Whether you are Buddhist, you are Muslim, you are Christian, we have only one Lord and Savior, and that is Jesus Christ. No po. So, purihin po ang Panginoon. And, kung isipin mo talaga, di ba, if you will think about it, it is easy to really go to hell than to heaven. Why? Because you need to work out your faith. Di ba, there are so many trials that you need to encounter. Because God will test you if you are really a genuine disciple. Kaya nga, God is looking for His true worshipers. Because we must worship the Lord in spirit and in truth. Because God is spirit. O, di ba? Yan. Kaya, purihin po ang Panginoon. Ayaw pala ako nakalimutan sa dami ng sinabi ko. Ano po? Yan ha. So, magbandali na tayo. Dahil pag kayo ay naiwanan, naabutan nyo pa yung World War III. O yan, ay maniwala, di ba? E di sige, tayo po ay may free will. Di ba po? Ako ay, sabi ko nga, I will do my best and God will do the rest. Only God can touch your hearts. Di ba? Hindi ako yun. Inutusan lang ako ng Panginoon mga aral. But the thing that kabagan tayo ng Panginoon, nakita niya ang puso mo. Gusto mo talagang, ayan, nag-believe ka. Sumampalataya ka at gusto mo what I shared a while ago, 'di ba? That is good testimony also. You can watch that one. Yan po. While I'm here, because really I don't know also, I told you we know when our birthday, kailan tayo pinanganak, but the day when God will take us, we really don't know. That's why we need to receive salvation now. Yan kasi sabi ko nga, 'di ba, kailangan ma-receive mo ang salvation ng buhay. Hindi yung patay. Hindi babas-basa ka, patay ka na. Ipatay ka na eh. Paano ka pa sasampalataya? Di ba? Ipatay ka na. Yan po, purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po lahat ng pagpupuri. Yan. So, go to the nearest PMC Port Watch while we have time because you know what is happening around us. The wars. Yan. The political war. Yan na, political war, di ba? Na yung people are trusting so much to these politicians, but whereas those politicians are corrupt. Di ba? In the end, we are blaming or we are judging people that whereas they are innocent. Yan ang madalas sa atin kasi mas madalas tayo mag-judge, mas mabilis tayo mag-judge kaysa tayo ay humanap ng katotohanan. 'Di ba? So, yun ang masama. Ano nangyayari? Kaya wag po tayong paiwan. At kung siguro nakayanan mo yung World War II, ako baby pa ako noon eh. Ewan ko sa'yo kung kayanan mo yung World War III. 'Di ba? Kung matapang ka, di sige. Hindi po, joke lang. Gusto ng Diyos, 1 Timothy 2:4, God loves us so much and He wants everybody to be saved, to receive salvation. Although I will tell you honestly na the rich people, they are really, I really don't know, only by God's grace that they will be saved. Because they are drowning with riches. They are drowning with their fame. They are drowning with their talents. Yan. Kaya hindi ko po alam. Because I was watching in YouTube a while ago and alam mo yung mga, di ba? Ang mga tao, parang relax na relax. Kasi nga hindi nila alam ang katotohanan. Yan, akala nila, basta ako, mabait ako, yan. Wala pong masisave sa mabait. Yan, lahat tayo makasalanan, wala mabait. Yan, matuwid, dapat matuwid. Pero si Kristo lang matuwid eh. Yan, purihin po ang Panginoon. Kaya nga sa church, by the grace of God, yung nga every Sunday, kasi, kunyari ako salbahe. Diba? Tawag dito, darating na naman ng Sunday, I will kneel down and I will thank the Lord that by His grace, I am in the church, I
I attended the Lord's Day. Yan, Sunday. And, of course, I will give my offering, my tithe, and I will dedicate. The third meal, dedicate myself that, Lord, yun nga, by your grace, na I will try my best to really change myself. Di na ako may high blood, di na ako di ba? Ganyan. So, yun po, di ba? Na kailangan like me, 10 years already, soon to be 10 years in the church. So, by the grace of God, na dati bungangera, ngayon, sa awa ng Diyos, di ba? Bungangero na lang, hindi po. Purin po, Panginoon, sana po may natutunan kayo sa Tagalog na yan. Although, yung by the grace of God, we are trying our best to translate in English because I have so many friends who are not Christians by now. And by the grace of God, hopefully, by God's grace, God will touch their hearts and they will come to know the truth, di ba? They will be converted also. Na po. So, purin po, kasi bago mahuli ang lahat yan, mahirap mahuli. Purin po, Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli. Salamat sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya, sa iyong mga salita. Hallelujah. Salamat po sa kalakasan binigay mo sa iyong abang lingkod, Panginoon. Sa aming mga manunubaybay o Diyos, sa aming mga viewers, patuloy kang gagawa sa Panginoon sa bawat isa sa kanila na ikaw ay tanggapin bilang kanilang tagapagligtas, bilang kanilang Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko, Ama, dalangin namin, O Diyos, na ang pagpapakumbaba, O Diyos, ilagay mo sa puso ng bawat isa. Panginoon, na wala naman kami talagang maipagmamalaki sa iyo, O Diyos, kundi ang kami ay mag-submit ang aming mga sarili. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga biyaya, O Diyos, sa iyong salita ng pagpapala, salita ng kalakasan, kaligtasan. Panginoon, hallelujah. Salamat po sapagkat merong kainiwan sa amin, O Diyos, na amin pwedeng pagbulayan araw at gabi, dakilang Diyos, upang kami mas malalo ka pa namin makilala ng higit. Dalangin namin, O Diyos, sa aming mga kaibigan, Panginoon, na itong aming pinagbulayan, maiksing, pagdadala na yung mga salita, O Diyos, ay wag maging parang hangin lamang sa kanila na kanila narinig at wala silang gagawin, Panginoon. Anytime, O Diyos, ay darating ang iyong anak. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga biyaya. Muli sa araw ng linggo, dali mo ang bawat isa sa iyong bahay tahanan, O Diyos, upang ikaw ay mapapurihan, upang ikaw ay maluwalhati, upang ang pangalan mo ay maitas, Panginoon. Hallelujah, at patuloy ka pa magligtas ng mga kaluluwa. Dakilang Diyos, sapagkat alam namin na marami kang tinatawag, ngunit maraming abala. Abala sa kanilang mga pagsubok sa buhay, abala sa mga kayamanan, abala sa kanilang mga popularidad, sa mga iba't ibang aktibidades, O Diyos. Kahabagan mo po sila. Salamat po, dalhin mo rin kami sa araw ng Lunes upang muli makapagbahagi na yung mga salita. Salamat, Ama, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God, and again, see you in the Spirit on Sunday, and see you all on Monday po. Yan, nirotodo ko na talaga. Yan, kasi habang ako'y may lakas, yan, sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, palakasin mo pa ako, dahil syempre gusto pa nating makapagbahagi po na share ng Word of God, and gusto natin yung mga tao maligtas. Kasi kawawa talaga ang tao pag sila ay hindi tumanggap ng kaligtasan, 'di ba? Yan, anytime darating ang Panginoon, darating siya para magnanakaw. At tayo po ay watch and pray. Glory to God, and see you all. Salamat po.